Big bike na kasi laki lang ng NMAX. Ito yung bagong Zontes netizens na ngayon ay i-handle ng Bristol. Kilalang-kilala ito international at nakikita nyo ba itong suot ko? Ito lang naman yung susi niya. Smartwatch na oh. Tignan, papakita ko sa inyo. Pipindutin mo lang siya dito. Yun, bumukas na. So ito na yung pinakasusi niya. Basta malapit ka dyan, suot mo to, pabubuksan mo na siya. At saka lahat ng buttons niya dito na rin. Pag pinindot mo yung seat, bubukas na yung seat. So yan yung seat storage niya, netizens. Oh, diba? So I think kasya dito ang isang full face Evo helmet. Tapos 12 liters naman yung kanyang fuel. Dito mo rin siya bubuksan. Ayun. Pati yung kanyang mga bulsa, dito na rin pipindutin. Itong isang to is always open lang. Itong isa naman ay kapag ka naka-on lang yung engine, tsaka mo lang ito mabubuksan. So may charging port na rin siya na USB Type A and USB Type C. Ready na. So cable na lang kailangan mo para makapag-charge. Siyempre, yung kanyang fully digital na TFT display. So lahat ng buttons, kung makikita nyo, sobrang dami dito. Diyan mo lang lahat i-configure, pati dito. Tingnan naman natin yung pinaka front face niya. So meron siyang built-in hazard button. Sa mukha niya, netizens, kung mapapansin ninyo na dito sa taas yung kanyang mga turn signals, kakaiba yung shape niya talaga. Meron na naman tayong bagong option sa market. Nakakaiba yung hinahatid sa atin na design na hindi ko pa ito nakikita sa mga competitors before, especially na expressway liga, yung ganitong size. Para magka-idea kayo, sasakyan ko lang. My height is 5'4". So ito pala yung passing light nyo, yung palang gitna na parang ilaw niya doon, yung pala yung passing light niya. May built-in na rin siya na handbrake. Pagdating naman sa decals, very minimalist lang. May M lang dito na nakasulat, tapos sa gilid ay 400M. Gold and white doon sa likod, tapos dito naman ay para gunpowder, yung mga text, pati yung ABS doon. Tapos kulay parang bronze naman yung kanyang mga wheels. Kaya para magka-idea kayo, sasakyan ko siya. My height is 5'4". Ayan siya oh. So abot na abot ko siya. Finally, lagi kasi tinatanong sa akin ko ano daw yung big bike na pwede sa mga beginners at sa short riders na kagaya ko. Actually, kahit mas mababa pa sa akin, siguradong kakayanin to. Kasi parang 150cc lang yung size niya, no? Pero expressway legal, grabe, tumatalon. Hindi rin siya ganun kabigat at saka taas ng ground clearance niya kasi sinampa namin dito sa gutter ay hindi man lang sumayad. Going back sa front looks niya, netizens, may maliit lang tayo dito na windshield, tapos yung Bristol emblem natin. Split LED na mga headlight. May daytime running light din tayo dito sa magkabila. Tapos meron siyang air intake dito na parang may pangil. Siyempre, dual channel ABS na rin tayo. Nakasulat naman dito. Ang ganda ng fender nyo. May konting mga shapes and lines na makikita kayo pag nasisinaga ng araw. Matte yung gitna, glossy yung gilid, may reflector, added visibility at night, telescopic fork na makapal, suspension sa unahan. Naka-mags din tayo, 120, 70, 15 inches na wheels. Ngayon lang ako nakita ng 15 inches na wheels, no? Zontes kasi sa ibang bansa to, kilala talaga. At kung magpapalit man tayo ng gulong in the future, I highly recommend to use Zeneos tires kasi ito na yung subok ko na maaasahan, durable, maganda ang traction at high quality. Tapos disc brake, ABS. So sa likod, ganun din, napaka-sharp. Maging itong kanyang pinaka-grab bar. Tingnan mo kung gaano kaganda yan. No? Parang may sungay dito, parang may sharp din dito. Pero may pagka-curve, hindi siya yung talagang tulis na tulis. Medyo curvy naman yung kanyang mga dulo-dulo. Tapos ito yung kanyang panggilid. Naka-dual shock tayo sa likod. Then for the tail light, ito kakaiba to. Malalaman talaga na Zontes 400M yung dala-dala mo kapag nakita mo tong tail light na to. Ganun din oh. Para siyang mga sa loob ng kuweba, ang dami niyang mga patusok na curve na going on dun sa kanyang design. May plate light din tayo, reflector para sa plaka, and then may built-in na rin na tire hugger. Sound check naman natin. Ay, may traction control. Kaya siya gumagano, nakalutang kasi. So parang pinipigilan niya na umikot. Ganun kasi yung traction control system. Para hindi tayo madulas, pipigilan niya na umikot to or isisynchronize niya sa ikot ng unahan para hindi tuluyan mag-slide kung sakaling man na madulas tayo sa mga cornering or sa banking or kapag ka medyo maulan ng panahon. Pagka inupuan naman natin siya, yung pinaka-stance niya ay naka-upright seating position lang tayo. Kaya kahit mahaba ang biyahe, ay hindi mangangalay. Tapos may option din for a cruising style para syempre makarelax-relax tayo at makapag-stretching sa mahabang biyahe. Mga side mirrors niya, iba din. Para siyang may curve pa-triangle lang konti yung mga itsura ng mga shapes and lines niya. Pagdating sa seat, tingnan nyo yung seat niya. Meron lang tayong M. Kasi 400M nga to. Malawak din yung ating pillion ride part na seat sa may bandang likod. Tapos meron tayong plastic material dito. Very seamless. Hindi mo halata na merong fuel tank dito sa may bandang seat niya. Pagdating sa engine, we have single overhead cam na 4 valves at naka-liquid cooling system na rin. Kaya maaasahan sa mahabang biyahe, iwas overheating. Naka-CVT na rin and
automatic, so gas and go ka na lang. 400cc yung kanyang displacement, kaya pwede ka mag-expressway at hindi ka sasawayin. Siguro dahil bago pa to sa mata, baka mamaya sitahin ka, akalain ay NMAX lang yung dala mo. Meron naman itong maximum power na 28.5 kilowatts at 7,500 RPM, habang merong maximum torque na 40 Newton meters at 6,000 RPM. So ang seat height niya ay napakababa na 760mm lang, kaya abot ng 5'4" in height na kagaya ko. Pagdating naman sa curb weight ay 175 kilograms lang to. So medyo mas mabigat siya kasi 132 kilograms yung NMAX. Mararamdaman mo rin yung pagka big bike niya at hindi ka parang tinatangay ng hangin sa high speed, lalo na kung may rides kayo at medyo mabilis na yung facing. Makakahabol pa rin to. Sa overall dimensions, we have a length of 2,025, width of 790, and a height of 1,185mm. 150mm yung ground clearance niya, kaya walang problema sa mga humps ng Pinas or kahit isang pa mo pa sa gutter o kaya naman mag-off-road ka ng konti ay kayang-kaya ng motorsiklo na to. Para mapanatiling maganda ang kanyang kulay ay gumagamit ako ng Extreme 1 protection na nagsisilbing panlaban mula sa mga harmful na UV rays at mapapanatili kong matingkad ang kulay ng aking motor. Sa rear tires niya ay merong 140-70-40. Naka-disc brake din tayo sa likod at dual channel ABS na nga. May mga riding modes din to kagaya ng Eco at saka Sports mode. Pero ang tanong netizens, magkano nga ba itong Zontes 400M? Ito po ngayon ay nagkakahalaga ng 328,800 pesos. May official launch pa to sa Makina Moto Show, pero ngayon ay pwede na magpa-reserve sa any Bristol motorcycle dealership nationwide. Ano sa palagay nyo netizens? Sulit ba siya para sa presyo niya? Para sa akin, kung gusto mo lang din naman mag-expressway at gusto mo ng beginner friendly abot ng short rider kagaya ko or maging yung mga lady riders natin, naghahanap kayo ng automatic na big bike na pwedeng ipang araw-araw at pwedeng ipang long ride, siguro isa to sa kasama nyo sa listahan ninyo netizens. Gusto nyo ba ng test drive review? Comment nyo naman dyan sa baba. Kung gusto mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool, ride safe always. Big bike na kasing laki lang ng NMAX. Ito yung bagong Zontes netizens na ngayon ay i-handle ng Bristol. Kilalang ito international at nakikita nyo ba itong suot ko? Ito lang naman yung susi niya. Smartwatch na oh. Pipindutin mo lang siya dito. Yun, bumukas na. So ito na yung pinakasusi niya. Basta malapit ka dyan, suot mo to, pabubuksan mo na siya. At saka lahat ng buttons niya dito na rin. Pag pinindot mo yung seat, bubukas na yung seat. So yan yung seat storage niya, netizens. Oh, diba? So I think kasya dito ang isang full face helmet. Depende sa brand, design, at sa size. 12 liters naman yung kanyang fuel. Pati yung kanyang mga bulsa, dito na rin pipindutin. Itong isang to is always open lang. Itong isa naman ay kapag ka naka-on lang yung engine, tsaka mo lang ito mabubuksan. So may charging port na rin siya na USB Type A and USB Type C. Ready na. So cable na lang kailangan mo para makapag-charge. Syempre, yung kanyang fully digital na TFT display. So meron siyang built-in na hazard button. Mukha niya netizens, kung mapapansin ninyo na dito sa taas yung kanyang mga turn signals. Kakaiba yung shape niya talaga. Meron na naman tayong bagong option sa market. Kakaiba yung hinahatid sa atin na design na hindi ko pa ito nakikita sa mga competitors before. Especially na expressway legal, yung ganitong size. May kill switch din siya sa side stand. Kaya para magka-idea kayo, sasakyan ko siya. May height is 5'4". So abot na abot ko siya. Lagi kasi tinatanong sa akin ko na daw yung big bike na pwede sa mga beginners at sa short riders na kagaya ko. Actually kahit mas mababa pa sa akin, siguradong kakayanin to kasi parang 150cc lang yung size niya, no? Pero